Flash Report! Flash Report! Oh my God, Lord, lang, mag-iinod lang, Jesus Christ, Jesus, makatras ka pa, dihingin na kita, Lord, Kalma. Buwas ka sumama, para katunga. Lakas. Grabe, first time ko yun. No. Joseph. Yawa! Okay, so kanina at 9:59 PM, meron po tayong magnitude 6.7 na lindol. And ang epicenter po nito is 17 kilometers north, 73 east of city of Bogo in Cebu City, in Cebu province. And ang pinakamataas na report sa atin na intensity so far is intensity 3 sa may San Fernando. Although yung sa instrumental intensity natin, medyo mataas-taas, intensity 6 sa may Cebu City and sa may Villaba Leyte. So we are expecting damage and we are also expecting aftershocks. Okay, para sa ating mga kababayan, kapag may malakas na aftershock, they do the cover and hold. And kapag may napansin sila na mga damages sa mga buildings or sa bahay nila, wag muna silang pumasok kasi kung hindi man ito nasira by the main shock, baka masira ito by the strong aftershock. So they have to check muna and then consult yung mga civil engineers to check kapag may nakita lang silang damage sa bahay nila, to check the integrity of their house. So nangyari yun ng 9:59 PM at sa ngayon ay nasa ano na tayo, alas 3:13 ng madaling araw. I-check natin yung update sa Feebox. Check natin yung update sa Feebox kung ano nang update dun sa nangyaring lindol na yan. Ito, tingnan natin dito sa earthquake information ng Feebox. Lumalabas ito. Okay, so at 9:59 PM, tama, no, magnitude 6.9. Hindi lang pala magnitude 6.7 kundi magnitude 6.9. Ang epicenter ay located 19 kilometers north ng northeast ng Bogo City, Cebu province. Kung i-check natin, sunod-sunod na rin yung sunod-sunod na rin yung mga aftershocks. Wow. Sunod-sunod. Puro City of Bogo, Cebu. City of Bogo, Cebu. Dami Pero yung recorded na medyo may kalakasang aftershock ay nasa, ito yung sumunod dito, 10:24 PM, magnitude 4. Ito ay sinundan ng may kalakasan din ng 11:59 PM, magnitude 4.4, doon din sa may City of Bogo. Then 12:01 midnight, magnitude 4.5, at 12:04 midnight, magnitude 4.1. Ito medyo malakas-lakas to. 12:34 AM, October 1 na, magnitude 4.9.
na sinundan ng isa pang aftershock na 12:51 a.m. magnitude 4.5. Naku, medyo malilit na mga sumunod, no? Pero marami pa rin mga aftershocks. Now, kung titingnan natin dun sa mismong main shock, which is magnitude 6.9, click ko lang to. Ito, lumalabas na. Wow, ang daming wow. Diyos mio. Okay. So, based sa information, ito yung mga naitalang intensities. Intensity 4 sa Ligao City, Albay. Oh, pati sa Albay, Wow. Sandali. Nasa baba na pala yan. Alright, ito muna tayo, yung information. So, at 9:59:44 p.m. September 30, ay tumama ang magnitude 6.9 na lindol, tectonic in origin, mababaw. Actually, dun sa initial ay nasa magnitude 6.7, nasa 10 kilometers yung babaw. Ito mas mababaw pa. Magnitude 6.9, 5 kilometers. Ang epicenter located sa 19 kilometers northeast ng Bogo City, Cebu. Naitala ang intensity 7 sa Daan Bantayan, Cebu, pati sa Bogo City, sa Medellin, San Remillo at Tabuelan, Cebu, kasama ng Cebu City. Intensity 6 sa Masbate, yan, kasi katapat lang pala nung magkatapat lang pala to yan, ito yung Cebu. Nasaan yung Masbate? Ay, ito yung Masbate sa kabila, ito. Wow. Kaya ramdam din sa Masbate. Of course, naramdaman din sa area ng Leyte. Ayan. Naku po. So, yan. So, intensity 6 sa Masbate, Masbate City, Murcia, pati sa Negros Occidental, Bantayan, Borbon, Catmon, Sogod, Cebu. Doon sa Sogod, Cebu, kung nakita nyo yung mayroon nag-live na may bumagsak at ongoing yung rescue. Intensity 5 sa Kataingan, Esperanza, Pio Corpus, Masbate. Sa Cadiz City, Hinigaran, Moises Padilla. Pati sa San Carlos City, San Enrique, Sipalay City, Toboso, Negros Occidental. Sa Dawis City, Tagbilaran, Talibon. Pati sa Bohol, intensity 5. Pati sa Danau City, Lapu-Lapu. Ayan, hindi ko na binabasa lahat. Pero pinapakita ko na sa inyo itong mga lugar na to. Intensity 5 ito. Dito na sa baba ay intensity 4. Ayan, intensity 4. Ayan. Tapos mayroong intensity 3. Intensity 2. Ayan, may mga instrumental intensities na. And expected. Kanina rin ay naglabas din ng tsunami alert ang PHIVOLCS. Naglabas din ng tsunami alert kasi yung epicenter ay nasa dagat. Pero later on ay inaris din yung tsunami alert. Okay. Sa report ng alamin natin sa report ng DZRH na sandali, check ko lang. Ito sa report ng DZRH, ayan, kita nyo to, pati yung isang Bulkang Taal nag-aalburuto rin pero naging kalmado na. Ayun,
So, ayun. Inalis din yung tsunami advisory, pero naglabas 3 hours ago, mga midnight, nag-tsunami alert. So after 3 hours ay inalis na rin. After 2 hours actually. Ayan, nako, ay nakakalungkot po. Nagkasunod-sunod yung mga bagyo. Ngayon ay ito naman, malakas na earthquake, ang tumama naman sa Cebu. Well, hindi natin maiwasan yan kasi talagang kalikasan yan nangyayari. Pati nga bagyo, kahit na may mga warning, wala tayong magawa, no? Due to nature na to, o diba? So ngayon, anong magagawa natin so far? I think the only thing we can do now is to offer prayer sa mga taga Cebu, and may mga kung may mga damages ay i-assess yan ng government. So may mga tutulong mismong government, and of course mga non-government organization ay tutulong din po sa mga nasalanta dyan. Pero ang pinakamalaga dito yung mga lugar kung saan may mga natabunan, sana'y mahugot lahat. At although kanina may reported na casualty, check natin yung reported casualty sa Cebu. Dali. Okay. May reported casualty kanina akong nakita. Cebu earthquake today. Cebu earthquake today. Ayan. Tingnan natin yung casualty. Alright. Ang reported casualty, may mga fatalities sa San Remillo. Ito kasing binabanggit, meron na ongoing na basketball game, biglang bumagsak yata yung basketball court, yung mismong area. Ito, sa lumabas sa Manila Times 24 minutes ago. Ito. At least, wow! Ano ba naman yan, oh? 17 people daw namatay. Ano ba yan? As reported by the Manila Times, kasama na Associated Press. A total of 17 people died after 6.9 magnitude quake hit northern Cebu. So, 13 daw yung namatay, fatalities sa Bogo City, 9 adults and 4 na bata, habang 4 others ay reported sa katabing lugar sa San Remillo. Ito na binabanggit ito, yung lindol ay tumama sa San Remillo. Actually bumagsak, mayroong nangyayari, may ginagaganap na basketball game doon sa San Remillo Sports Complex and Recreation Center, at may mga natrap sa ilalim dahil bumagsak yung lugar. So as of 2 a.m. ngayong Miyerkules, kinonfirm ng Cebu Provincial Information Office ang mga fatality and ongoing pa rin yung search and rescue operations. Naku po, ayan. So very serious nung nangyari, Muntakin po ninyo doon sa mga videos, talagang kitang-kita yung panic ng tao. Meron pang na-trap doon sa mismong Cebu Mactan Bridge. Ayan. So right after this one, nag-declare ng state of calamity ang San Remillo. Ayan. Naku po. Ayan. So far, yan po ang update, mga kaibigan. Now, all we can do now is to offer prayer sa
sa mga nasalanta, sa mga nasalanta ng naturang lindol, and hopefully makarecover naman kaagad. Pero doon sa mga namayapa, sa mga namatayan, ang abot po ng pakikiramay sa inyong lahat. Wala po tayong sisihin dito, kundi dito po ay isang di natin inaasahan kalikasan yan. Wala tayong magagawa dyan unless na mayroong artificial na dahilan kung bakit nagkaroon ng malakas na lindol. But of course, normally ay nature yan. Alright, so kung ano yung mensahe ng naturang lindol, for me, we have to always keep our faith in God. We have to always humingi tayo palagi ng saklolo sa Kanya and protection sa ating mga ginagawa sa araw-araw. So yan po, muli ang ating pakikiramay sa mga namatayan dyan sa nangyaring malakas na lindol sa Cebu. And we keep on praying and hoping na makarecover kayo agad dyan. And yung tulong ay paparating naman dyan mula sa iba't ibang mga tao na talagang magbibigay ng kaukulang ayuda. Of course, ang ating government hindi naman papabaya dyan. Ayan. So yan po mga ka-adventure. See you again. Ang sentro natin ay Bogo City, no? Doon sa northern part ng Cebu. Katabi dyan yung Medellin, San Remigio. Doon po ang maraming casualties at maraming damage. So doon po nakasentro ang ating response po. Sa ngayon, Asek, ilan na po yung casualties matapos yung malakas na pagyanig? Kaninang parang mga bagong mag-alas 10 ay nasa 26, 27? Tama po ba? Ngayon nasa 69 na po ang na-reported sa amin. 69. Marami dyan sa Bogo City, kalahati, 30. Medellin, 10. San Remigio, 22. Tapos may tig-isa sa Sugod, sa Tabuelan, Tubogon, 5. So 69 po ang nai-report. Pero subject for validation and verification pa po ito. But ito po yung datos na nakukuha natin. Asek, ano po yung mga pangunahing sanhi ng casualties at injuries po? Ito basically ang marami dyan yung naipit, nahulugan ng debris which caused their deaths po. So sir, sa ngayon, ano po yung ginagawa ng OCD at iba pang ahensya para sa search, rescue at relief operations sa mga apektadong lugar? Na-assess nyo na po ba ito? Ongoing ngayon at yun nga, we need to assess yung mga buildings natin, lalo na mga schools and hospitals para po ma-determine kung safe na po i-occupy ito kasi marami pa pong aftershocks, umaabot na po na 600 aftershocks this morning, kaya hindi pa safe, dinigdeclare na safe na balikan yung ibang mga facilities natin. So yun po ang challenge sa atin ngayon. At the same time, yung ongoing rescue operation na ginagawa pa sa iba't ibang lugar.